Hello mga kapitbahay, welcome back na naman dito sa channel natin at saka tayo nagbabalik na naman. Eto mga kapitbahay, meron tayong sasagutin na isa nating subscriber. Nagtatanong po siya sa akin, paano nga ba daw i-configure yung Aruba, HP switch na Aruba, kasi yan daw po yung balak na gawing core switch, which is yan yung core switch ko ngayon dito sa branch office namin. Kaya let's go. Ipapakita ko sa inyo kung ano yung unang basic na i-configure mo para ma-configure mo itong Aruba na to. Itong Aruba na to mga kapitbahay, napaka user friendly nito, napakadaling nito i-set up, napakaganda nito gamitin na core switch. Gamit ko na to ng almost 5 years na. Ayan. So nagtatanong po siya sa akin, ano yung mga unang dapat i-configure dito sa Aruba natin. Eto mga kapitbahay, quick video lang to kasi itong Aruba namin hindi ko na pwede siyang i-reconfigure kasi nga production. Ipapakita ko lang, ituturo ko lang kung ano yung mga una dapat mong i-configure at saka saan mag-create ng bilan at saka saan pwedeng mag-create ng trunk, paano maglagay ng trunk port. Yan, mga ganong review lang. Hindi natin pwedeng galawin na kasi nasa production na po siya. Wala tayong spare na gano'n na Aruba. I'm sure dun sa Aruba na mga latest version, medyo may pinagkaiba sila ng mukha, pero almost the same lang po yun, walang pinagbago. Kaya let's go, share ko sa inyo, share ko din sa tropa nating IT na nagtatanong. Shout out sa iyo sir, alam mo na kung sino ka. Kaya let's go, titingnan natin. Ayan, ito yung Aruba natin, nakalagin na po siya. Ipapakita ko, ituturo ko ng konti kung paano mag-configure or mag-configure niyan from the scratch. Alright, kung ano yung mga uunahin natin, kung ano yung mga dapat gawin natin para magiging acting as a core switch. Configure natin to. Ayan. Let's go. Pupunta tayo dito sa PC natin para i-quick tour ko kayo kung paano. Alright, let's go. Ayun mga kapitbahay, nandito na tayo sa PC natin. Okay, unang-una mga kapitbahay, syempre lagi niyong tatandaan na kapag nag-deploy kayo ng switch, automatic, kapag manage switch, ang unang-unang gagawin lang naman nyo dun is yung standard na ginagawa, which is maglalagay ka ng IP, which is lalagyan mo ng IP yung pinaka-bilan 1 or default bilan niya para ma-access mo siya sa buong network mo. After nun, syempre mag-create ka ng mga VLAN ID or mga trunk, tapos yung a-assign mo yung mga port dun sa bilan na yun kung sino yung gusto mong magiging member ng bilan na yun. Tapos yung ibang mga configuration, nandyan na rin, nandito na lang din po yun. Kayo na bahala mag-explore or syempre kayo na yung bahala kung nagdidepende po kasi yun sa switch kung ano yung mga tawag nito, mga features na isang switch. Okay, so sa ngayon ang ituturo ko po is i-walk through mo lang siya dito kung paano maglagay ng IP, paano mag-create ng bilan, paano mag-assign ng port dun sa bilan na yun, paano mag-tag ng port dun sa isang bilan na yun, or paano mag-create ng trunk port. Kung ayaw mo mag-tag, pwede ka mag-create ng trunk, which is yung katulad sa Cisco, automatic kapag yung port papunta sa PFSense or papunta sa isang switch, automatic naka-trunk port dapat. Okay, so yan lang naman yung mga basic na ginagawa kapag nag-deploy ka ng isang managed switch. Okay, so ano nga bang una? Lalagyan mo ng IP, create ka ng mga bilan, tapos mag-assign ka ng mga ports, tapos mag-assign ka ng trunk, tapos mag-tag ka ng mga port kung saan yung gusto mong pumunta yung port na yun, kung saang bilan, at saka kung saang bilan papadaanin mo yung isang port na yun. So ganoon lang naman ang mga basic na configuration ng isang managed switch kapag nagde-deploy ka. Okay, let's go, pupunta tayo dito sa switch natin. Okay, so dito ang katanungan na isa nating kapitbahay, balak niya ata or mayroon ata siyang Aruba na katulad nito, baguhan lang po siya. Nagtatanong po siya sa akin kung paano maglagay or paano mag-configure ng ganitong Aruba. Okay, ito mga kapatbahay, yung Aruba namin na to is 5 years na to na ginagamit namin as a core switch. Napakaganda po nito, napaka user friendly. Ipapakita ko pa sa inyo bakit ko nagustuhan tong Aruba na to, kasi itong Aruba na to, yung command nito na iba is kagaya ng Cisco talaga. Parang akala mo nag-Cisco ka lang din. Almost the same ang mga commands doon sa kanyang CLI. Ito kasi yung Aruba na to mga kapitbahay, napakaganda. Pwede mo siyang i-configure through GUI. Tulad nito, ito yung GUI niya. Pwede mo siyang i-configure dyan. So, pwede mo rin siya i-configure dito. Dito, katulad nito. Dito. Itong IP niya eh. 192.0.10. Kung yung papansin 10, di ba? Ito 10 din dito. So, kapag in-access mo yan, kung yung mapapansin, yan. Yan kung yung papansin, di ba? Di ba? Oh, di ba? Parang Cisco talaga. Ayan. So, magsasample tayo mamaya ng mga config niya. Papakita ko sa inyo kung bakit nga ba parang Cisco rin talaga to. Kasi kung nag-Cisco ka na, pag gumawa ka nito, kabisadong kabisado na.
kunwari, nagganito ka muna, tapos hawak ka ng Cisco, familiarize ka na, uy, almost the same lang pala. Kaya gusto ko yung ganitong part na pwede mo i-configure through CLI, pwede mo i-configure through GUI. Okay, so let's go. Ang unang gawin mo, once na kunyari, assuming na bago itong switch mo, automatic, kapag bago yung switch mo, kailangan mo muna alamin yung default IP, which is halos lahat ng mga managed switch, hindi katulad ng Cisco na kailangan mo pang lagyan, which is kailangan mo ng console. Ito, yung mga ganitong switch, mayroon siyang default IP, which is 1.1 ata, pero yung mga latest ata nito wala ring IP, kailangan mo rin siyang i-console port para malagyan mo siya ng IP. Okay, unang-una mga kapitbahay, kung yung papansin, yan, napakaganda ng GUI nito. Yan, pag pumunta ka rito, yan, system, interface, tapos punta ka rito sa bilan, makikita mo agad yan. Yan yung kanyang bilan. So ito mga kapitbahay, hindi ko ito pwedeng galawin kasi nga naka-active to, production to. Ito ipapakita ko lang. So ito mga kapitbahay, wala yan. Wala yan tong apat na bilan na to, wala yan. Ito lang ang default. Yan, automatic kapag nilagin mo, ito yung unang lalabas dyan, itong default bilan. So edit mo lang yan. Pag kinlik mo yung edit, makikita mo sa baba yan. Ilalagay mo yung gateway, tapos ilalagay mo yung IP address kung ano gusto mo, tapos lagay mo kung ano yung subnet. Once na sinave mo yan, automatic ang magiging IP ng core switch mo na to is yun na yun. So katulad ng sa akin 0.10. So yun lang. After nun, pag na-create mo na, so pwede mo na siyang i-connect dun sa existing network mo or connect dun sa pfSense mo na same subnet ng pfSense mo para ma-manage mo na to. Ayan. Tapos siyempre ano yung susunod? Siyempre gagawa ka ng bilan. So paano nga ba magawa ng bilan dito? So napaka-basic mga kapitbahay. So siyempre bago ka gumawa ng bilan, dapat ang port na papunta sa pfSense mo, which is yung sa akin is port 8 ata. So ang gagawin mo is gagawin mo ng trunk. Ayan. Kasi pag sinabi nating trunk, so kapag sinabi nating trunk, automatic naka-allowed lahat ng bilan dun sa port na yun kasi naka-trunk port po siya. Parang Cisco po talaga. So paano nga ba? Kunwari mag-create ka ng trunk. Kunwari ito, trunk 1. Ang gagawin natin, i-edit natin yan. Edit mo lang dito. Yan, tapos hindi ko na kailangan mag-create. Yan, mamimili kayo kung anong trunk gusto nyo. Yan, marami po yan. Kailangan, kapag nag-create ka, kumari, i-edit mo yung trunk 1 na to. So, mag-a-add ka lang dyan. Hindi na ako mag-a-add kasi nga, pag may drop down yan hindi na ako mag-a-add kasi nga may trunk na ako. So, kumari, i-add ko lang dyan yung add ko lang dyan yung status. Add ko dyan yung port. Wait lang, port. Itong port 8. Yan yung trunk ko na papunta doon mismo kasi wala pa akong SFP. Ito yung pinaka-trunk ko na papunta doon mismo sa pfSense ko. So, kung nga punta ka dito ulit sa trunk, pag nag-create ka, pag in-edit mo yung trunk 1, add mo lang dyan yung port 8 tapos save mo lang. So, pag na-save mo yan, automatic, yan, nag-trunk na yung port na yan, which is, yung port na 48 na to is trunk na yan. So, pwede mo yan isaksak doon sa sa pfSense. Automatic na po yun. Kunwari, mayroon kang isang switch na manage din. So, dito mo ilalagay sa 47. Like, for example, sa akin, sa 47, ito, 43, itong mga to, 43 to 48 is trunk port lahat yan. So, ganun lang, gawin mo, add mo lang siya lahat yan. Edit mo lang. Tapos, add mo lang siya dyan. Tapos, edit mo lang yung 1. Ayan, tapos, add mo lang siya dyan lahat. Add mo lang lahat yung port na yun para magiging trunk. Para allowed lahat ng VLAN. Okay? After mo mag-create ng trunk, automatic, meron ka ng trunk, ang gagawin mo is mag-create tayo ng VLAN. Okay? For example, ito. Kung assuming wala pa yan, create tayo ng VLAN. Hindi na ako mag-create mismo, hindi ko na okay kasi nga meron na dito, baka mag-conflict. So, punta ka lang dito. Ayan create VLAN. Create VLAN. Tapos lagay mo yung VLAN ID. Like, for example, 23. So, 23 na. So, gagawin kong 24. Yan. Pag bilang name, kumari, saan naka-assign nyo, kumari, sa yun, IT department, IT dep. Yan. Pag sinave mo yun, automatic lalabas po yun dito. Okay? So, paano nga ba mag-assign ng port? Okay, for example, nakarate mo na yung bilan. Ito, for example, ito, yan. Kung yung papansin, untag, tapos tag. Yan. Untag. Ibig sabihin ng untag, mga kapitbahay, is kailangan, kung yung papansin, lahat ng port naka-untag yan, nakaselect yung VLAN 1. So, yan yung mga VLAN 1 ko.
Yan yung mga default port ko na naka-assign sa VLAN 1. Kung pag kinlik mo ito sa 15, yan. Kung yung mapapansin, lahat ng mga naka-untag, ito yun, yung naka-solid na to. Pag sinabing ganito, yan, pag ganyan, ibig sabihin naka-tag po yan. Ibig sabihin, kapag naka-untag, member siya. Kapag tinag mo, parang ano siya eh. Kumari, ikaw, bibigyan kita ng susi para makapasok ko sa bahay ko. Kaya, pero hindi sa'yo bahay yun, akin yun. Parang ganun po yung labas doon. May susi ka para makadaan ka or makapasok ka sa bahay, pero hindi mo pagmamayari yung bahay ko. May way ka lang para makatagos. So, parang ganun din yung port. Yan din yung untag tsaka tag. So, yan yung pinaka-best sample nila. Itong kunwari, nasa VLAN 21 ako. Tapos, yung VLAN 21, which is may isa akong area na mayroon akong CCTV. Para tumagos yung CCTV na yun, so i-untag ko yung port 25 dito sa VLAN 21 para makatagos siya. Parang, oy, port 25, bigyan kita ng susi para makadaan ka dito sa VLAN 21. Parang ganun. Sana nag-gets nyo, di ba? So, comment lang below kung mali ako, pero sana tama. Alright? So, ayan. So, after mo mag-create ng VLAN, so, okay na. May VLAN ka na. So, mag-a-assign tayo ngayon ng mga port. Paano mag-assign? Kunwari, ito, VLAN 23, na-edit mo na. I mean, nakapag-create ka na. So, ang gagawin mo lang, i-edit mo lang siya. Ayan. Punta ka lang dyan. Ayan, edit mo lang dyan. So, may option yan. Add. Mayroon tag, untag, or forbid. Pag sinabing forbid, hindi siya makikita. Dalawa lang papaganayin natin untag. So, maglalagay tayo ng port para magiging member niya. For example, lagay natin is 31. Yun, 31. Pag kinik mo yung plus na yan, tapos in-okay, sinave mo, automatic yung 31 lalabas na po dito yun. Ayan. So, ganun lang ka-basic ang pag-configure ng mga ganitong Aruba switch. Ang pinakamamadali. So, sa ngayon, yung mga bagong Cisco model, meron na rin ganito. Meron GUI na rin. Pwede mo i-configure through GUI. Pwede mo i-configure through dito sa CLI. Kung Linux fan ka talaga, so hindi mo na kailangan ng GUI na yan. Dito ka na configure, type ka na lang. Ayan. So, hindi mo na kailangan pahirapan yung sarili mo kung may GUI naman. Kung ikaw hindi ka Cisco, hindi ka Linux fan, mayroon namang GUI. Kaya mo i-configure to kahit baguhan ka kasi as long as na naintindihan mo how it works, tsaka paano gumagana yung network, yan, madadali mo lang yan ma-configure yung HP na ganito. Ayan, basic lang po ito mga kapitbahay. Tapos ito, maraming features tong Aruba na to. May spanning tree. Alam naman natin yung spanning tree is importante yan. Pang ano yan, loop, kapag may nag-loop na network, ipiprevent niya, i-disable niya para hindi maapektuhan yung ibang port, hindi maapektuhan yung network mo. Kasi once na wala kang spanning tree tapos may nag-loop, automatic magda-down yung network mo. Pero pag may spanning tree ka, automatic pipigilan niya yun. Once na yung port na yun na dalawa nag-loop, i-disable niya automatic yun para hindi maapektuhan yung yung network mo. Yan yung pinaka-the best explanation. Yan yung pinaka-the best na trabaho ng spanning tree. Yan, marami po yan. May security, may monitor. Yung iba kasi hindi ko na kinonfigure kasi acting as a core switch lang naman to, hindi siya routing switch, routing device. Kaya halos lahat ng routing configuration ko is nasa pfSense firewall or kahit anong firewall man ang mayroon kayo. Unless na lang kung gagawin mo siyang layer 3 switch, so magra-routing ka, maraming configuration po yun. Pero ito, ang tinatanong ng kapitbahay natin is basic configuration. Yun lang. After mo malagyan ng IP, create ka ng VLAN, create ka ng trunk, asan mo ng mga port, tapos yun, goods na yun, pwede mo na isaksak lahat yun. Yan, pwede mo na lahat isaksak dyan, automatic yan. At ito pa pala ang kagandahan ng Aruba na to, nakikita mo yung actual interface dito sa taas yan, no? Pupunta ka dito sa VLAN, so makikita mo agad kung sino yung member nya. Yan, no? Ayan, ito VLAN 1, VLAN, wala siya kasi wala siya rito, di ba? So 22, ayan, kanya po pansin, 33 lang yung naka-solid green, ibig sabihin, ayan, no? Ayan, nakatagpo yan. Okay, so yun, ganun lang, basic configuration. Tapos yung iba, laruin mo na lang kung ano yung gusto mo mangyari, kung ano yung gusto mga security na gusto mo. Yan, napakadami po niyan, napakadaming features kapag naka-manage switch or naka-layer 3 switch ka. Okay,
So, sana naintindihan na po ng kapitbahay natin. Okay, so ito, papakita ko po sa inyo yung pinaka the best para sa akin. Ayan, no? Yung kanyang command line. Kasi, parang nagsisisco ka lang din. Okay, yung mapapansin. Show VLAN. Ayan, di ba sa Cisco kapag, pag in-enter mo yan, lalabas lahat ng VLAN. Oh. Kapag sa Cisco kasi, show VLAN brief, di ba? Brief. Hindi siya gumagana. Pero almost the same lang. Show VLANs lang sa kanya. Kapag tinab mo, lalabas naman yan. Tapos pag may hindi ka maintindihan, di ba sa Cisco, kapag may hindi ka makuha na command, i-type mo lang yung question mark, lalabas na dyan kung ano yung mga option. So, Cisco talaga. As in, 99 or 95% ang pinagkaparehas nila. Kaya kung gusto mo ng mga ganitong command, napaka-basic. Yan, show VLANs. Yan, lalabas yung VLAN. Tapos, pag show interface ka naman, yan, kung hindi mo alam ay yung kasunod, type mo lang, yan, interface status, tapos question mark ulit, interface status, ano may sabi? CR. Ayan. Yan, kung nyo papansin. Ayan. Pag kilik mo, show interface status, lalabas lahat yan. Ayan. Makikita mo lahat kung sino yung up, sino yung down. Yan, napakaganda po nito. Tsaka, kung nyo mapapansin, lahat gigabit po siya. Okay? Yan o, di ba? Tapos, ano pa nga bang ibang command ng ano? So, configure terminal. Configure terminal. Ayan, yun pa rin. Question mark, wala na. So, enter mo lang. So, pwede ka na mag-configure ng ano. Para i-create ka ng VLAN. VLAN ID is wag na pala yan. Exit na natin, baka mag-conflict. Yan, so, napakaganda mga kapitbahay. Pag kinik mo yung question mark, makikita mo lahat yung ano dyan, yung configuration na pwede mong i-type. Ayan, o. Backup. So, click mo yung backup. Ayan, tapos question mark. Ayan. Startup configuration. Ayan. So, napakadami. Cisco po talaga. Kapag hindi mo maintindihan, i-type mo lang question mark, lalabas yung security. Like, for example, show SSH. Wala. Show session pala. Ay. Session. Oh, CLI enable yan. Show list question mark. Show list na ano yan. So, mali. Ayan. So, basta, napakadaming command. Kung ano yung mga command ng Cisco, halos lahat nandito. Okay? Show route. Tingnan natin. Show route. Show IP. Ay, meron. Ayan o. Di ba? Napakaganda. Show question mark. Wait lang. Show banner. Yun. Di ba sa Cisco may banner din? Napakadami, di ba? Uy. Show banner. Walang banner eh. Show banner, question mark. Last login. MOTT. Okay. Naka-enable daw show banner. Ayun. So, yan. Ganda, mga kapitbahay. Kung gusto mo parang nagsisisco ka, mag-HP ka na. Pero almost, halos lahat ng switch, gano'n naman eh. Walang masyadong pinagkaiba. Pero, itong HP Core, maganda talaga to. Kaya recommended ko po to sa inyo. Alright! So, ayan mga kapitbahay. Maraming salamat. God bless. Sana may natutunan na naman kayo for today's video. Okay? So, kung mayroon ka natutunan at saka gusto mo ng ganitong video, stay tuned. Don't forget to hit the subscribe, like, and share para masaya. Alright? God bless, peace, and thank you so much.